Good morning. Please all stand for our morning prayer. Lord, open my lips. and my mouth will proclaim your praise. Come, worship the Lord, for we are his people, the flocky shepherds. Alleluia. Come worship the Lord, for we are his people, the flocky shepherds. Alleluia. Come, let us sing to the Lord and shout with joy to the rock who saves us. Let us approach him with praise and thanksgiving and sing joyful songs to the Lord. Come worship the Lord, for we are his people, the flocky shepherds. Alleluia. The Lord is God, the mighty God, the great King over all the gods. He holds in his hands the depths of the earth and the highest mountain as well. He made the sea, it belongs to him, the dry land too, for it was formed by his hands. Come worship the Lord, for we are his people, the flocky shepherds. Alleluia. Come then, let us bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. For he is our God, and we are his people, the flock his shepherds. Come worship the Lord, for we are his people, the flocky shepherds. Alleluia. Today, listen to the voice of the Lord. Do not grow stubborn as your fathers did in the wilderness. When at Meribah and Massa, they challenged me and provoked me, although they had seen all of my works. Come worship the Lord, for we are his people, the flocky shepherds. Alleluia. 40 years I endured that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they do not know my ways. So I swore in my anger, they shall not enter into my rest. Come worship the Lord, for we are his people, the flocky shepherds. Alleluia. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Come worship the Lord, for we are his people, the flocky shepherds. Alleluia. Lo, night is waning, darkness now surrenders. Dawn fresh and golden glows with light and splendor. With every effort, let us all together beg the Almighty. That God may show us mercy and compassion, drive away anguish, grant to us salvation. Then may he give us, as a loving Father, heaven's high kingdom. Grant this, we ask you, Godhead ever blessed, equal and holy Father, Son, and Spirit, through all creation, age to age, re-echoes your wondrous glory. Amen. Please be seated. Praise the Lord, for his loving kindness will never fail. Alleluia. Praise the Lord, for his loving kindness will never fail. Alleluia. Give thanks to the Lord, for he is good, for his love endures forever. Let the sons of Israel say, his love endures forever. Let the sons of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. I called to the Lord in my distress. He answered and freed me. The Lord is at my side. I do not fear. What can man do against me? The Lord is at my side as my helper. I shall look down on my foes. It is better to take refuge in the Lord than to trust in men. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. The nations all encompassed me. In the Lord's name I crushed them. They compassed me about. In the Lord's name I crushed them. They compassed me about like bees. They blazed like a fire among thorns. In the Lord's name I crushed them. I was hard pressed and was falling, but the Lord came to help me. The Lord is my strength and my song. He is my Savior. There are shouts of joy and victory in the tents of the just. The Lord's right hand has triumphed. His right hand raised me. The Lord's right hand has triumphed. I shall not die. I shall live and recount his deeds. I was punished by the Lord, but not doomed to die. Open to me the gates of holiness. I will enter and give thanks. This is the Lord's own gate, where the just may enter. I will thank you, for you have answered, and you are my Savior. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. This is the work of the Lord, a marvel in our eyes. This day was made by the Lord. We rejoice and are glad. O Lord, grant us salvation. O Lord, grant success.
Blessed in the name of the Lord is he who comes. We bless you from the house of the Lord. The Lord God is our light. Go forward in procession with branches, even to the altar. You are my God, I thank you. My God, I praise you. Give thanks to the Lord, for he is good, for his love endures forever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Praise the Lord, for his loving kindness will never fail. Alleluia. Lord God, you have given us the great day of rejoicing. Jesus Christ, the stone rejected by the builders, has become the cornerstone of the church, our spiritual home. Shed upon your church the rays of your glory, that it may be seen as the gate of salvation, open to all nations. Let cries of joy and exultation ring out from its tents to celebrate the wonder of Christ's resurrection. Alleluia, bless the Lord, all you works of the Lord. Alleluia. Alleluia, bless the Lord, all your works of the Lord. Alleluia. Blessed are you, O Lord, the God of our fathers, praiseworthy and exalted above all forever. And blessed is your holy and glorious name, praiseworthy and exalted above all for all ages. Blessed are you in the temple of your holy glory, praiseworthy and glorious above all forever. Blessed are you on the throne of your kingdom, praiseworthy and exalted above all forever. Blessed are you who look into the depths from your throne upon the cherubim, praiseworthy and exalted above all forever. Blessed are you in the firmament of heaven, praiseworthy and glorious forever. Bless the Lord, all you works of the Lord, praise and exalt him above all forever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Alleluia. Bless the Lord, all you works of the Lord. Alleluia. Let everything that breathes give praise to the Lord. Alleluia. Let everything that breathes give praise to the Lord. Alleluia. Praise God in his holy place. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his powerful deeds. Praise his surpassing greatness. O praise him with sound of trumpet. Praise him with lute and harp. Praise him with timbrel and dance. Praise him with strings and pipes. O praise him with resounding cymbals. Praise him with a clashing of cymbals. Let everything that lives and that breathes give praise to the Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Let everything that breathes give praise to the Lord. Alleluia. Lord God, maker of heaven and earth, and of all created things, you make your just ones holy, and you justify sinners who confess your name. Hear us as we humbly pray to you. Give us eternal joy with your saints. A reading from the second letter of Timothy. Remember that Jesus Christ, a descendant of David, was raised from the dead. You can depend on this. If we have died with him, we shall also live with him. If we hold out to the end, we shall also reign with him. But if we deny him, he will deny us. If we are unfaithful, he will still remain faithful, for he cannot deny himself. The word of the Lord. Thanks be to God. We give thanks to you, O God, as we call upon your name. We give thanks to you, O God, as we call upon your name. We cry aloud how marvelous you are. As we call upon your name. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. We give thanks to you, O God, as we call upon your name. He saw the great Please all crowd stand. and had pity on them, for they were like sheep without a shepherd. Please all stand. He saw the great crowd and had pity on them, for they were like sheep without a shepherd. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David.
Through his holy prophets, he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. He saw the great crowd and had pity on them, for they were like sheep without a shepherd. Open your hearts to praise the God of power and goodness, for he loves us and knows our needs. We praise you, Lord, and trust in you. We bless you, Almighty God, King of the universe, because you called us while we were yet sinners, to acknowledge your truth and to serve your majesty. We praise you, Lord, and trust in you. O God, you opened the gates of mercy for us. Let us never turn aside from the path of life. We praise you, Lord, and trust in you. As we celebrate the resurrection of your beloved Son, help us to spend this day in the spirit of joy. We praise you, Lord, and trust in you. Give to your faithful, O Lord, a prayerful spirit of gratitude, that we may thank you for all your gifts. We praise you, Lord, and trust in you. Gather our prayer and praises into one. Let us offer the prayer Christ himself taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Show favor, O Lord, to your servants, and mercifully increase the gifts of your grace, that made fervent in hope, faith, and charity, that we may be ever watchful in keeping your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen.
Mababasa niyo ba yan? Hello, Sanchez. Uy, hindi ka pa rin daw. Hindi nakikinig. Akala ko ito ang last eh. Sinabi na blue, bago. Hindi ko naman sinabing St. Peter. Pa yung mga walang cellphone. Akala ko ito. Sabi ba akong St. Peter? Kaya nga mga ewan. Bayan lang yung
So may PNR daw yung nasira. About no may leaks. Yan. May ano. Third stanza to, third stanza. Sa aming sa aming pagdadalaki, sa aming pagbibigay po, sa aming pagdadalaki, ano pa ba ang pagdadalaki?
Magandang umaga po sa ating lahat. Magsiluhod po tayo para sa panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkakatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pangunawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal, at kababaang loob na hindi maghangad ng pagkikiganti, kundi kabanalan. Hindi personal na adhikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ng pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan tuwing pinipili namin na ang kaginhawaan kapalit ng konsensya, takot kapalit ng tapang, at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aming bayan, isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi pinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawaan, hindi sinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanang Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Magsipo po muna ang lahat.
Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang pagdating sa parokya ni San Pedro Apostol. Tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Jomar Burgos Alarmes. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas, nagmumula ang iyong karunungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan, sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, ng anumang gawain ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Ngunit ikaw poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao. Ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sigurado po ko, lahat tayo ay sasang-ayon kapag sinabi ko na rice is life. Meron ho bang mahilig dito sa kanin? Tayong mga Pilipino, mahilig kumain ng kanin mula umaga, tanghalian, hanggang hapunan. Yung iba po, snacks pa yan. Merienda pa. Ngayon, isipin po natin, halimbawa, isang sitwasyon, ikaw gutom na gutom ka na, at pagkatapos walang kanin na isipan mo magsaing. Hinugasan mo yung bigas, nilagay mo sa rice cooker, pinindot mo yung switch, at makalipas ng 5 minuto, hindi ka na mapakali. Kaya anong ginawa nyo? Binuksan mo yung takip. Ngayon, pag binuksan nyo yung takip ng ganong kabilis, ano yung makikita nyo sa rice cooker? Sabaw pa. Bigas pa yan. Matubig pa rin. Kaya ibinalik nyo yung takip. Pero after 2 minutes, sabi mo siguro okay na to. Pero pagbukas mo, hilaw pa rin. Kaya naman, mga kapatid, kung paulit-ulit nating bubuksan yung takip dahil naiinip ka na, lalo lang pong tatagal yung pagluluto. At malamang, pagka naluto, hindi maganda yung pagkaluto. Maaaring hilaw at hindi masarap. Mga kapatid, ito yung isang paalala sa atin ngayon. May mga bagay sa buhay na hindi pwedeng madaliin. Kailangan mo pong maghintay, kailangan mong magtiwala sa proseso. Kailangan mong hayaang kumilos yung init kahit hindi mo nakikita. At ganyan din po yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang problema po, nasanay tayo sa mabilisan. Hindi ba gusto natin lahat mabilis? Gusto natin lahat instant? Nagugutom ako, gusto ko ng noodles. Don't worry. May instant noodles. 3 minutes, makakakain ka na. Gusto ko ng kape. Pero sabihin mo, don't worry. Less than a minute, may instant noodles. O gusto mo mag-order sa iyong favorite na restaurant, don't worry. Hindi mo na kailangang umalis. Mag-order ka lang online in less than 30 minutes. Nandiyan na yung order mo. Kaya po, dahil nasanay tayo sa mga mabilisan, nasanay tayo sa mga instant, minsan, pati po yung ugnayan natin sa Diyos, gusto nating maging mabilisan at instant. Gusto natin agad-agad. Tignan po natin sa karanasan natin. Meron ba sa atin yung nagdasal ngayon? Yung gusto niya, pag-uwi niya sa bahay, nandun na yung sagot ni Lord sa dasal nila. Agad-agad. Sabi ni Lord, teka lang, ibibigay ko yan sa iyo sa tamang panahon.
hindi ito nadadala sa mabilisan. Or minsan nagkumpisal po tayo at ang gusto natin pagkatapos ng kumpisal, banal na tao na tayo. Hindi po yata ganun yun. Minsan naman, umattend ka ng recollection at inaasahan mo pag-uwi mo sa bahay, mawawala na lahat ng problema mo sa pamilya. Agad-agad. Hindi po ganun yun. Or kaya naman, humingi tayo ng tawad sa isang tao na hindi natin kasundo. At gusto mo, pagkatapos mong humingi ng tawad, best friend na ulit kayo. Hindi po ganoon yun. Hindi po ganoon ang buhay at hindi rin po ganoon ang Diyos. Kadalasan, ang Diyos tahimik na kumikilos. Dahan-dahan, hindi nagmamadali, pero siguradong may nangyayari. Para po yan na binhi na unti-unting tumutubo sa ilalim ng lupa. Para rin po yan ng bigas na unti-unting naluluto sa loob ng rice cooker. Mga kapatid, sa unang pagbasa, meron tayong napakinggan na isang magandang katotohanan. At ang katotohanan pong ito ay tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos ay dakila hindi dahil nasusukat siya sa mabilis siyang magparusa. God is not great because He would always, lagi siya nagpaparusa ng mabilisan. Mas nakikita po ito ang kanyang kadakilaan sa lawak ng kanyang pasensya. Ibig sabihin, mapagpasensya ang Diyos. Binibigyan niya po tayo ng panahon palagi. Panahon para magsisi, panahon para magbago, panahon para magbalik sa Kanya. Kung tutuusin at magiging tapat tayo sa sarili natin, ilan na po bang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Diyos? Minsan maririnig natin sa sarili natin, Lord, hindi ko na po uulitin tong ginawa kong bagay na to. Pero tingnan mo yung kumpisal mo sa susunod. Yan pa rin yung paulit-ulit mo na ginagawa. Pero sa kumpisal, hindi tayo tinatabi ng Diyos. Paulit-ulit pa rin tayong pinapatawad. Kasi mapagpasensya ang Diyos. Gayunpaman, sa bawat umaga na paggising natin, binibigyan niya tayo ng bagong sikat ng araw, panibagong simula, panibagong pagkakataon, dahil ganyan po tayo kamahal ng Diyos. So, makikita natin yung kanyang kadakilaan, makikita sa kanyang mahabang pasensya. Sa Ebanghelyo po, nakita natin yung kwento na yung mga alipin na nakita na may damong ligaw sa gitna ng itinanim na trigo. At nataranta agad sila, nagpanik. Anong tanong nila? Bubunutin po ba namin agad? Papabubunot na po ba ninyo sa amin? Anong sabi ng may-ari? Sabi ng may-ari, chill lang, relax lang. Sabi niya, kalma lang kayo. Hayaan yung tumubo ng sabay at kapag malalaki na, saka nyo bunutin. Bakit? Dahil alam ng may-ari ng nagtanim na maaari ring mabunot yung mga trigo na umuusbong pa lang. Kaya sabi niya, huwag muna, kalma lang tayo. Alam ng Panginoon na may mga bagay na lumalago pa lamang. Kaya mga kapatid, minsan pwede nating makita na yung mga trigo na yon parang tayo rin. Patuloy na lumalago at wala pa po sa atin yung tapos na. Lahat tayo ginagawa pa ng Diyos. Marahil meron po sa inyo dito mga magulang na umiiyak dahil yung anak nila ayaw na magsimba. Father, dati hila-hila ko yan sa simbahan. Ngayong malalaki, ayaw nang sumama sa amin. At iniisip nyo, linggo-linggo, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali? Pero sinasabihan tayo at pinapaalalahanan ngayon, huwag po tayo agad mawala ng pag-asa. Meron po kayong binhi na itinanim sa kanila nung bata pa. At ang binhi po na yon, hindi mawawala. Marahil patuloy pa lamang umuusbong, kailangan lamang natin maghintay. So baka meron po sa atin, may inaalaga ang mga nakatatanda sa ating bahay. At ang reklamo, Father, paulit-ulit yung sinasabi. Paulit-ulit yung sagot ko. Nagagalit pa sa akin, kaya minsan hindi ko mapigil yung aking sarili. Nakakapagtaas ako ng boses. Pero wag ho tayong mag-alala kasi nakikita po ng Diyos yung ating mga sakripisyo. At may pinapalago din ng Diyos sa inyo. Ano po yun? Yung pagmamahal sa inyong puso para sa inyong magulang. Kaya naman, hayaan po nating alagaan sila upang lumago yung pagmamahal natin sa kanila. O baka meron sa atin araw-araw na nagdarasal,
sabihin, sana tumigil na sa bisyo yung mister ko. O kaya naman, sana patawarin na ako ng asawa ko. O kaya naman, sana magkasundo-sundo kami ng aming magkakapatid. Matagal na kami hindi nagkikita-kita. At ang tanong natin minsan, Lord, hanggang kailan po ba ganito? Ang sagot po ng Diyos, anak, hindi pa ako tapos kumilos. Wait lang, may ginagawa pa ako. At minsan po mga kapatid, ang pinakamahirap na tanggapin ay ang sarili natin. Di ba? Paulit-ulit na parehong kasalanan, parehong init ng ulo, parehong bisyo. Minsan naisip mo, baka napapagod na yung Diyos sa akin. Baka nagsasawa na yung Diyos sa akin. Wala na yata akong pag-asa. Pero ang Diyos po, hindi ganyan yung iniisip. Hindi ganyan yung sinasabi. Sumusuko tayo sa sarili, ang Diyos hindi. Kaya naman nakikita niya tayo tuwing meron tayong effort na gustong bumangon muli. So mga kapatid, ito po yung mensahe sa atin. Mapagpasensya, mapagmahal ang Diyos sa atin. At siya po yung parang magsasaka na sinasabi, wag mo munang putulin yan. Wag mo munang bunutin yan. Hayaan mong lumago. Hayaan mong tumubo. Inihahanda tayo sa pagtubo sa ating mga lupa. Kaya naman ano pong hamon sa atin ngayon? Ngayong linggo po, kapag naiinip ka sa isang tao, naiinis, nadidismaya, kahit sa sarili mo, huminto po muna sandali. Bago ka magsalita ng masakit, bago mo husgahan yung iba, bago mo sabihin, wala na yan pag-asa, sabihin mo muna, Panginoon, nagtitiwala po akong hindi ka patapos kumilos. I believe that you are not finished yet. Tandaan natin, kahit mabagal, yung paglago pa rin po yan. At ang tugon ng Diyos, hindi palaging advance, hindi palaging maaga, pero hindi rin huli. The response of God is not always early, but it's never late. Sakto lang po. Kaya sa banal na misa na to, pasalamatan po natin yung Diyos sa walang sawang pagtitiis at pagpapasensya niya sa atin. At kung maranasan po natin yung pagpapasensya ng Diyos, maging pasensyoso po tayo sa iba. So paglabas dyan, may nagkat sa'yo na sasakyan, pagpasensyahan mo na. Pag uwi mo sa bahay, tinalakan ka ng kasamahan mo, pagpasensyahan mo na. Kapag dating mo sa trabaho, nagalit yung boss mo bukas, pagpasensyahan mo na. Bakit? Yan po yung hinihiling ng Diyos. We have to be patient to other people because God has been patient to us. Bago po mag-react, bago sumigaw, alalahanin yung pasensya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ito po sana yung panghuling dasal natin. Sabihin natin, Lord, salamat po sa pasensya mo sa akin. At dahil dyan, tulungan mo po ako maging mapagpasensya, hindi lamang sa aking sarili, kundi sa aking kapwa-tao. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, matiyaga mo kaming pinangangalagaan at minamahal. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat, lumalapit kami sa iyo na nagtitiwala sa iyong awa at habag at nananalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga binyagan,
Itaguyod nawa tayo ng Diyos sa kabanalan at patubayan niyo tayo sa pag-akay sa iba patungo sa pagbabalik loob. Kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat na naglilingkod sa pamahalaan, kumilos nawa sila ng may karunungan, katarungan at pagpapakumbaba habang itinataguyod ang pagkakaisa at naglilingkod sa iba na may patas na pagtingin at malasakit. Kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakararamdam ng kalungkutan, kabalisahan o may mabibigat na pasanin, aliwin nawa sila ng Espiritu Santo at bigyan ng pag-asa at kalakasan. Kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga yumao, tanggapin nawa sila sa kapayapaan at kagalakan ng kaharian ng Diyos. Kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, ikaw ay mabuti at punong-puno ng awa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at tulungan kaming sumunod sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo po muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Next week po ipagdiriwang ng simbahan yung Phil sa Filipino Mission Sunday. Normally po may second collection nun. Pero advance pong mangyayari sa atin kasi nagpadala po ang MSP, Missionary Society of the Philippines, ng kanilang seminarista at mga kasamahan para po magsalita, mag-anyaya at mag-appeal sa ating generosity para po tulungan ang mga pari, mga hinuhubog at programa ng mga misyonerong Pilipino. So si Brother Nestor na po magsasalita, seminarista po siya ng Mission Society of the Philippines. Ay, hindi pala si Nestor, ikaw na mag-introduce. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang pakibati ang ating mga katabi ng Happy Filipino Mission Sunday? Ako nga po pala si Seminarian Tracy Mark Lupango and kasama ko po ang kapwa ko seminarista na si Frater Nestor de Anon. Kami pong dalawa ay mga Bicolano, kami po ay taga Masbate. Kami po ay mga seminarista ng Mission Society of the Philippines. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Mission Society of the Philippines po ay tinatag ng CBCP noong 1965 bilang tanda ng ating pasasalamat sa mga unang misyonero na punta dito sa ating bansa. Ang MSP din po ang official missionary arm of the Catholic Church of the Philippines. Kung noon po tayo ang tumatanggap ng mga misyonero, ngayon po tayo na ang nagpapadala. Ika nga, we are gifted to give. Sa bisa po ng ating binyag, tayo pong lahat ay mga misyonero. Ngunit hindi po lahat sa atin ay nabibigyan ng pagkakataon upang makapagmisyon sa ibang bansa. Kaya po tayo ay inaanyayahan ng ating simbahang Katolika na maging misyonero sa ating mga sariling pamamaraan, to become missionaries in our own little ways. Ngayon po, meron po tayong 3 pamamaraan upang makibahagi sa mga gawaing pamisyon ng ating simbahan. Una po ay sa pamamagitan ng inyong pagdarasal. Naniniwala po kami na ang inyong pagdarasal para sa ating mga kaparian, sa aming mga seminarista, ay nakakatulong po ng lubos. Lalo na po yung mga nasa misyon ng mga pari. Kami rin po ay nahihirapan, nagkakasakit at kung ano, marami pa pong nangyayari sa amin. Hindi lang po kami ang nananalangin para sa inyo, ngunit kami rin po ay nangangailangan ng panalangin ninyo. Pangalawa po ay sa pagsuporta sa bokasyon. Kung napapansin nyo po, kakaunti na lamang ang mga binatang kagaya ko na nagkaka-interes na pumasok sa seminaryo. Kung meron po kayong kakilala or kung sino man, kamag-anak, bukas po ang aming seminaryo sa Tagaytay. Kung may mga karagdagang katanungan po kayo, pwede nyo po kaming lapitan pagkatapos ng misa. Suportahan po natin sila at ipagdasal. Huwag po nating hadlangan ang mga nagbabalak pumasok ng seminaryo. Pangatlo po ay sa pamamagitan ng financial na tulong. Kung napapansin po ninyo, meron pong ipinamimigay ng mga mission envelopes. Ang anumang pong tulong na inyong ibibigay at aming pondong malilikom ay gagamitin sa pagpapatuloy ng misyon. Ito po ay pambili ng gamot ng mga paring nagkakasakit galing sa misyon, kagaya ng malaria. At gagamitin din po sa mga paring retired na doon po sa aming retirement house sa Cebu. At gagamitin din po sa pagpapaaral sa aming mga seminarista upang kami maging ganap ng mga paring misyonero sa hinaharap. Sa pamamagitan po nito, tayo pong lahat ay nakikibahagi sa misyon ni Jesus. Hindi lang po ito aming misyon, kung hindi ating misyon. Lagi po nating tatandaan, kami ang inyong mga misyonero, kami ang pumupunta, kayo ang sumusuporta. Sa muli po, maraming salamat sa pagtanggap nyo sa amin dito at sa ating kura paroko na si Father Jomar at sa inyo. Sa muli po, MSP not only stands for Mission Society of the Philippines but also stands for Mula sa Puso. Maraming salamat po. Inaanyayahan namin ang lahat sa ProHealth Program sa ika-2 ng Agosto
mula sa ika-6:30 ng umaga hanggang ika-10 ng umaga. Sa espesyal na presyo na 380, mayroon ng iilang basic laboratory test. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. So bago po, final blessing, salamat po sa pagsuporta ninyo sa ating mga misyonerong pari na Pilipino. At patuloy po natin silang ipagdarasal habang ipinagdarasal po nila tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.